At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto nga ay usapang gods muna tayo dahil eto ay currently ay usap-usapan na nga ngayon sa One Piece community natin yung patungkol sa mga gods sa mundo ng One Piece natin. So ang tanong nila, sino ba yung apat na gods na yan sa panahon o sa era nila Luffy ngayon? So ayan, ay simulan na nga natin, tignan natin yung mga discussion nila dito. At dito nga muna tayo magsisimula kay Luffy dahil eto nga ay isa-isa na nga nagsisilabasan yung mga gods nga rito at yun, pinangunahan niya ni Luffy bilang siya nga si Sun God Nika. Tapos recently nga lang sa nakalipas sa chapter ay lumabas naman dyan etong si God of Rain, si Zaza. So ito, although na MMA pa lang, ito nakikita natin na si God Rain na to o si God of Rain Zaza, pero confirm na nga na eto na yung talagang Goddess of Rain. So may dalawa na gods na nire-reveal, itong si Oda unang-una, itong si Luffy bilang si Sun God Nika, at ito naman yung MMA na God of Rain na si Zaza. Pero ayan ay yung isa sa mga interesting part dito ay yung sa part na ng Skypiea arc. So ito kung babalikan natin yung Skypiea arc, specifically itong panel na to o itong eksena na to, may kita nga dyan nabanggit yung apat na gods sa mundo ng One Piece natin. So meron nga dyan God of the Sun, God of the Rain, God of the Forest, at saka God of the Earth. So ito malinaw nga kayo na sinabi natin na si Luffy ay nagpakita na at siya nga yung God of Sun, at sa nakalipas nga ay yung God of Rain, ito nga si Zaza. So now, ang tanong ngayon ng One Piece community natin, sino yung God of the Forest at saka yung God of the Earth? At so ayan, so since na may dalawa nang na-reveal, dalawa na lang yung kulang na hindi pa natin nalalaman. Pero dito sa God of the Forest at saka sa God of the Earth, yung isa dyan yung pinagtuunan ng pansin, at eto yung God of the Earth. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. At yung napipisil na kung sino yung God of the Earth na yan ay walang iba kundi etong si Imo Sama. At so ngayon ay ano ba yung mga basihan kung bakit nasabing etong si Imo Sama yung tinagurian na God of the Earth sa era nila Luffy ngayon? So yung isa sa mga pinagbasihan dyan ay itong statement na to. So basahin natin yan. Sabi nga rito, the God of the Earth, the Devil, has blinded the eyes of those in the world. So ito ay kung pagbabasihan itong statement na to, sinabi nga dyan yung God of the Earth, the Devil. At ito kung titignan nga naman itong itsura ni Imo Sama ay talagang itsurang devil, parang demonyo itong si Imo dahil nga dyan sa mga sungay-sungay niya. Tapos yung vibe ba o yung aura na nilalabas nito ni Imo Sama, napaka-sinister. So pasok na pasok para nga sa character ng isang devil. At so ayan bago ko pala makalimutan, itong statement na to ay nakuha yan sa Biblia. At alam naman natin si Oda, diba? Kapag gumagawa siya ng mga characters, ng mga kapangyarihan na to, marami siyang pinagkukuha ng mga reference. So usually sa Greek mythology, tapos minsan dun nga sa painiwala pa o kultura ng mga tao, at minsan sa mga Biblia rin. So iba't iba ng mga Biblia. Kasi alam naman natin, diba, na maraming Biblia sa mundo. So kaya yun, ito pasok na pasok rito kung pagbabasihan lang naman itong statement na to, yung description para kay Imo Sama. Pero yung sa pagdating dito, has blinded the eyes of those in the world, ay paano ba yan nagawa ni Imo Sama, sa papaanong paraan? So kung matatandaan ninyo, ay diba dito sa pagpapakilala kay Imo Sama, sabi nga dyan, creator of the world government, one of the first 20, power, the devil fruit. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglikha ni Imo Sama sa world government, ay nagagawa niyang mabulag at makakontrol yung mga tao. So kita naman yan na kung ano yung sabihin ng world government ay ayan dapat yung sinusunod ng mga tao dyan sa mundo ng One Piece natin. So yan, sa ganyang paraan, kaya nagawang bulagin ni Imo Sama itong buong sangkatauhan o buong nilalang dyan nga sa mundo ng One Piece natin. Pero maliban pa dyan, yung isa pa sa mga pinagbasihan rito ay itong yung parang chart na to na sa solar system naman. So dito ay kung mapapansin nyo nga ay itong mga planeta na to nakapalibot dito sa planet Earth. So nandyan yung Saturn, Venus, Mercury, Jupiter at Mars, at yung may moon pa. So ito kapansin-pansin naman, obvious na yung mga pangalan nga ng mga planetang to, yan din yung pangalan ng mga 5 elders natin. So kaya nga ang tanong nga rito, kanino ba nakapaligid lagi o sino yung mga parang kasama lagi ni Imo Sama, diba? Ayan yung mga 5 elders. So kaya sinasabi na possible na ito yung pinagbasihan ni Oda, kaya itong si Imo Sama yung tinagurian na God of Earth. Pero yun nga lang, medyo may flow lang dito sa part na to kasi more on itong chart na to, more on yan sa mga naniniwala sa flat earth. So kaya yan, kung naniniwala ka sa flat earth ay para sa ito, pasok na pasok para sa iyo itong idea na to. Pero ayan ay maliban pa rito, yung isa pang pinagbasihan kung bakit God of the Earth itong si Imo Sama ay dahil naman dito yan kay Gaia, yung God of Earth din. So ito naman nakuha yan sa Greek mythology. At ito makikita nga itong si goddess na si Gaia, ayan, ay mahilig nga siya parang
mahilig siya sa mga paru-paro at ayun, para may garden nga rin siya dito. So ito ay parang familiar, di ba? Kasi nga kung may tatandaan niyo dati, itong si Imo-sama nung di pa nire-reveal yung kanyang itsura, yun akala natin babae. Itong si Imo-sama ay parang ganyan din yung galawan niya sa kanyang itsura. Katulad kay Gaia, yung God of Earth nga. So ito may kita na ayun, parang nakikipaglaro lang itong si Gaia sa mga butterfly. At ito nga, itong si Imo-sama ganun din eh. Mahilig nga siya na humawak-hawak, makipaghabulan lang ba dyan sa mga butterfly niya dyan sa kanyang flower garden. At ayun nga, speaking sa flower garden nito ni Imo-sama ay ganyan din. Itong si Gaia, meron nga rin siyang garden dito at madalas nga dyan nag-i-stay itong si Gaia. So kaya yan, sinasabi na baka posible na yung pinagkuha ng reference ni Oda sa paglikha sa karakter nito ni Imo-sama ay pwedeng dito rin kay God of Earth Gaia. Pero maliban pa dyan ay ito yung isa pa sa interesting na usapan dyan sa One Piece community natin, yung patungkol naman sa kapangyarihan nito ni Imo-sama at somehow ay connected nga yan sa kapangyarihan ng God of Earth. At eto, may nakita nga sila dyan na kung tawagin ay Falnama o Falnama, Book of Omen. So itong Book of Omen ay somehow connected yan o related yan sa Quran at ito nga yung kanyang definition. Sabi nga rito, the Persian word Falnama o Falnama, pa-correct na lang ako guys kung anong tamang pronunciation dyan, covers two forms of bibliomancy, fortune telling using a book used historically in Iran, Turkey, and India. So ito ngayon, yung Book of Omen na to ay usually kino-connect yan dun sa may parang end times na ng Quran at dun nga tinitignan yung fortune ng isang tao. So now, in connection dito kay Imo-sama ay nakita nga natin diba na gumagamit nga ng omen na kapangyarihan itong si Imo-sama. Yan yung tawag niya rito eh, sa kanyang itim na apoy. At ito nga nakikita natin na sa mga last na o sa mga recent nga na mga chapters natin, diba ito si Imo-sama nagmamanifest siya ng kung ano-anong bagay na mula rin sa isang libro. So kaya nga sinasabi rito na possible kaya na itong si Imo-sama ay minamanifest niya o pinapalabas niya yung kanyang fortune sa kung anumang form o paraan na kagustuhan niya. So parang katulad dito sa Book of Omen. So yung sa part na to ay nakita naman natin yan, napatunayan na yan. Kasi nga diba nung poses pa ni Imo ay ang katawan ni Gunko, naglabas siya ng libro tapos nag-conjure siya ng isang baril, parang shotgun nga yata yun kung di ako nagkakamali. So dun pa lang ay nakita na nga na itong si Imo-sama talagang nagmamanifest siya, kaya niyang mag-conjure ng mga bagay na kung ano man yung gusto niya. But anyways, ay maliban pa nga dyan, yung isang interesting part sa may Quran, nakita doon yung patungkol rito sa beast na to at ang tawag nga dyan ay Daba, aka Earth Beast. So he has horns, spots all over him, wings and spear-like weapon. So ito sinasabi na posible na baka ito rin yung kinuwang reference ni Oda dito na sa karakter ni Imo, kasi nga makikita nga rito halos same itong karakteristik nito ni Imo sa kangan nito ng Earth Beast na to na matatagpuan dun sa Quran. So yun, pareha sila may sungay, pareha sila may mga spots din nga sa kanilang katawan, tapos meron din pakpak at pareha sila na yung sandata ay spear. Pero ang malupit dito, dahil itong Earth Beast ng araw na to, maraming form yan, so maraming anyo yang palang Earth Beast na yan. So kaya kung eto yung reference ni Oda sa pagkakalikha dito sa karakter ni Imo, ay masabi natin na possible na may mga multiple din na forms itong si Imo-sama. Hindi lang yan yung kanyang form na parang astig na eh, itong form nga dito ni Imo-sama, pero meron pa siyang pwedeng ipakita na iba't ibang klaseng form katulad dito sa Earth Beast na to. At yung pala by the way na itong Earth Beast na to, ang equivalent niyan ay Earth God. So kaya nga sinasabi na somehow connected dito yan kay Imo-sama, lalo na kung ito yung kinuhanan nga ng reference ni Oda. So kaya mataas-taas nga raw yung tsansa na kung ganyan nga yung kaso ay itong si Imo yung Earth God na tinuturing ngayon sa era nila Luffy. But then pagkatapos nga niyan, isan guys, so hanggang dito lang itong usapang gods nga natin. So yun sa napipisil itong si Imo-sama bilang siya yung Earth God. Pero yun nga guys, kayo ba sa tingin nyo ay agree kayo dito sa discussion ng One Piece community natin na itong si Imo-sama siya na yung Earth God na hinahanap? So sa susunod ay ibang God naman yung pag-uusapan natin, at yun, kung kakayanin ko mamaya yung si Zaza naman, yung Rain Goddess na si Zaza yung pag-uusapan natin kung sino yung current ay yung napipisil na Goddess of Rain sa era ngayon nila Luffy, kasi MMA pa lang naman eh yung nakita natin kanina tuloy sa nakalipas na chapter. But anyways, ayan nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.